Nagpatuloy si Jinwoo sa paglalakad, iniisip sa sarili kung gaano kawalang kwenta ang buong palabas na iyon. Kinakabahang nagtanong si Dawn, "Batang amo, ayos ka lang ba talaga?" Sila ay mga elder mula sa pinakamaalamat na sekta sa buong Jiangho. "Dawn, mag-relax ka lang. Hindi naman ako naging isa sa kanila sa simula pa lang." Bulong ni Dun, "Opo, totoo ang sinasabi nyo, batang amo. Pero napakalaking pagkakataon pa rin yun." Biglang may isa pang miyembro ng angkan ng hamarang sa kanilang daan, matalas ang boses. "Anong ginagawa ninyong dalawa na pag-alagala dito?" Nag-fist cup si Jinwoo bilang pagbati. "Tito, naghihintay lang po kami sa pila para sa aming pagkakataon." Pinaikit ng lalaki ang kanyang mga mata. "Isa kang outsider. Anong ginagawa mo sa pila para sa mga bisita? Tama na ito, sumunod kayo sa akin." Bakas ang pagkagulat sa mukha ni Jinwoo. "Makikita na natin siya agad, ha?" Pinalaki ng tito ang kanyang dibdib. "Siyempre, hindi mo ba alam kung sino ako? Bahagi ako ng pangunahing pamilya." Yumuko si Jinwoo. Kalmado ang kanyang boses. "Maraming salamat, tito." Sinulyapan niya ang likod ng lalaking tinatawag nilang tito na naglalakad sa unahan. Isang malamig na kaisipan ang dumaan sa kanyang isip, noong nakaraang araw lang, ang lalaking ito ay hindi man lang siya tinitingnan. Ngunit ngayon, ang kanyang saloobin ay nagbago ng 180 degrees. Mukhang ang atensyon mula sa dalawang elder ng Mount Hua at Jongnan ang nagpataas ng kanyang halaga. "Kaya, ngayon lang pala ako naging karapat-dapat na kausapin." Habang lalo niyang iniisip ito, lalong nagiging nakakatawa ang sitwasyon. Isang makahulugang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi habang humahakbang papasok sa Grand Hall. Sa loob ng Grand Hall, ang Villa Master ay nakaupo ng maringal sa pangunahing upuan. Isang elder, matapos ang kanyang ulat, ay nagsalita ng may pag-iingat. "Kung iyon lang po ang lahat, ang matandang ito ay magpapalam na." Bahagyang kumunat ang noo ng Villa Master. Isang alon ng pagkapagod ang bumalot sa kanya. Isang grupo ng mga walang kwentang hanggal, isip niya. Kahit ang mga tinatawag na elites, ng mundo ng pangangalakal. Ang mga tanyag na inapo na ito ay hindi maitago ang kanilang nanginginig na takot. Isang tauhan ang nagmamadaling pumasok, lumuhad para mag-ulat. "Aking Panginoon, si Master Chop Minwo at ang batang master na si Jinwoo ay humihingi ng audience." Nagbigay ng tamad na kumpas ng kamay ang Villa Master. "Papasukin sila." Pinangunahan ni Chop Minwo si Jinwoo papasok, matatag at direkta ang kanilang mga hakbang. Siya ang unang nagsalita. "Grand Villa Master, ninais ni Jinwoo na pumunta at magbigay galang. Kaya minarapat ko na siyang samahan." Iniharap ni Jinwoo ang isang silk box gamit ang dalawang kamay. Yumuko siya. "Naway mabuhay kayo ng matagal at masagana. Ito ay isang maliit na handog na tinulungan akong ihanda ng aking nani at ni Uncle Yun. Mapitagan ko itong iniaalay sa inyo." Inialay ng binata ang gift box ng may mapagkumbabang saloobin. Gayunpaman, walang bakas ng kawalan ng tiwala sa sarili sa kanya. Isip ng Villa Master, karamihan sa iba na nag-aalay ng regalo ay ipinagmamalaki na sila mismo ang naghanda nito. Ngunit ang batang ito ay inaamin ito ng tapat. Napaka-interesante. Iniunat niya ang kanyang kamay, bahagyang hinahawakan ang silk box habang nagsasalita sa malalim at mainit na boses. "Ang tunay na halaga ng isang regalo ay nasa damdamin nito. Ang katapatan mong ito ang nagpapahalaga pa rito lalo." Itinaas niya ang kahon. May kislap ng kasiyahan sa kanyang mga mata. "Napakabuti. Tunay na mahusay." Pagkatapos ay inibon ng master ang paksa, naging mas matalas ang kanyang tingin. "Nabalitaan ko na ang mga elder ng parehong sektang Mount Hua at Jongnan ay nagpakita ng matinding interes sa iyo. Totoo ba iyon?" Mahinahong sumagot si Jinwoo. "Opo, totoo po iyon." Tila binubutes ng tingin ng Villa Master ang kanyang pagkatao. "Kaya, saang panig kumikiling ang iyong puso?" Ang binata ay sumagot ng walang pag-aalinlangan. "Sir, wala po akong intensyong sumali sa alinman sa kanila. Nilinaw ko na po ang aking posisyon sa mga elder ng Mount Hua at Jongnan. Ang kasalukuyan kong ambisyon ay ibuhos ang lahat ng aking lakas sa pagpapakadalubhasa sa martial arts na kasalukuyan kong ginagawa." Pagkarinig nito, biglang humalaklak ang Villa Master. "Haha, kaya pala ganoon. Ang paningin mo ay hindi nakatuon sa maliit na sekta, kundi sa buong worm, ganoon ba?" Mahinahong sumagot si Jinwoo, "Ang landas ng buhay ay laging nagbabago. Ang mga bagay-bagay ay hindi laging umaayon sa plano, ngunit ang mga layunin ng isang tao ay dapat laging malinaw." Isang kislap ng paghanga ang lumitaw sa mga mata ng Villa Master.
Nagtanong siya, kung gayon, aking irog na bata, mayroon bang anumang bagay na kailangan mo ng tulong ko? Umiling ng bahagya si Jinwoo. Hindi po. Ang oras ay hindi pa tama. Marahang tumanggo ang Villa Master. Sige, naiintindihan ko. Pag-uusapan natin ito sa ibang pagkakataon. Agad na yumuko si Jinwoo. Kung gayon, ako po ay magpapaalam na. Naglaho ang kanilang mga figure sa likod ng mga pinto. Pagbalik ng Grand Hall sa orihinal at solemneng katahimikan, pinaikit ng Villa Master ang kanyang mga mata. Nawala sa pag-iisip. Isang bata na kayang kumuha ng atensyon ng Mount Hua at Jongnan. Anong klaseng tao siya para harapin ang upuan ng kapangyarihang ito nang walang bahid ng kaba? Tila nakatagpo na ako ng isang kawili-wiling bagong laruan na susubukan. Isang malalim na boses ang narinig mula sa Elder. Sword Emperor, narito ka ba? Agad na nagpakita ang Sword Emperor. Ang kanyang tono ay puno ng paggalang. Grand Elder, ipinatawag niyo ang hamak na lingkod na ito. Sa isang banayad na kumpas ng kamay, nag-utos ang matanda, ang batang kakaalis lang. Yumuko ng malalim ang Sword Emperor, hindi na nagsayang ng salita. Masusunod po, ang tingin ng Elder ay malalim, ang kanyang isipan ay nagkakalkula na ng libu-libong posibilidad. Dapat muna nating makita kung mayroon siyang tibay na pasanin ang responsibilidad ng buong pamilya. Ngunit sa ngayon, kailangan muna ng panahon ng obserbasyon. Paglabas ng Grand Hall, sa wakas ay nakatakas si Jinwoo sa nakakasakal na kapaligiran. Nagpakawala si Jinwoo ng isang malakas na buntong hininga. Tapos na rin sa lahat ng nakakapagod na iyon. Siyon ay nagbigay ng kabado at mabilis na tingin sa paligid, bumubulong ng madali. Batang amo, kailangan niyo pong mag-ingat sa inyong mga salita. Ang mga dingding ay may tainga, at maaari itong magdulot ng malaking gulo. Ngumisi lang si Jinwoo, mukhang walang pakialam. Ano ang dapat ikatakot? Sinong may oras na mag-aksaya para makinig sa akin? Halos hindi pa lumalabas ang mga salita sa kanyang bibig ng isang malaking figure ang hamarang sa kanilang daan. Isang mababang boses ang nagsalita, at tumigil si Jinwoo, kumunat ang kanyang noo. Ano na naman ito? Anong klaseng peste ang nanggugulo sa akin sa pagkakataong ito? Pagkarinig nito, naging matalim ang tingin ng lalaki. Tinatanong mo ba ako kung ano ka? Ngumisi si Jinwoo. Inisip ko na kahit ang isang mabuting tuta ay alam kung kailan dapat tumabi sa daan ng kanyang amo. Nagngit-ngit ang mga ngipin ng lalaki. Akala ko ay makakapag-usap tayo ng parang mga sibilisadong tao. Ang labi ni Jinwoo ay bumaluktot sa isang mapang-asar na ngisi. Usap. Tingnan mo ang sarili mo. Mukhang mas gusto mong mabugbog. Ikaw si Jong Aok mula sa pamilyang Yi ng Hib, hindi ba? Agad na kumalat ang bulungan sa paligid, at ang mga mausisang mata ay natuon sa kanilang dalawa. Hoy, si Jang Aok nga iyan. Bakit siya nagsisimula ng gulo sa isang tao mula sa pamilyang Sik? Ang hangin ay naging tensyonado, tila isang string ng pana na handa ng maputol. Hinayla niyo ng kanyang manggas ng may pag-aalala. Batang amo, baka dapat akong kumuha ng tulong. Pinigilan siya ni Jinwoo, ang kanyang tingin ay nakatutok sa kalaban. Huwag na, dyan ka lang. Mukhang may problema talaga siya sa akin. At gaya ng inaasahan, hindi na mapigilan ni Ye Jong-hyuk ang kanyang galit at sumigaw. Mahina hong nagpaliwanag si Jinwoo kay Yon na parang ang lalaki sa harap niya ay wala kundi isang insekto. Malamang ay sama-sama lang ang loob niya dahil nakakakuha ako ng atensyon mula sa Hashan at Jongnan kaya gusto niya akong pabagsakin para sumikat siya. Napakaisip bata. Ang kanyang mga salita ay parang gasolinang ibinuhos sa apoy. Umungal si Janggok. Batang bastos. Akala mo ba ay may inggit ako sa iyo? Itigil mo ang pagsasabi ng ganyang walang kwentang bagay. Nagkibit-balikat lang si Jinwoo. Oh, kung wala kang masamang konsensya, bakit ka biglang sumulpot at tinatuhoan ako? Lumabas ang mga ugat sa noo ni Jang Aok habang ikinukuyom ang kanyang mga kamao. Mamatay ka na, sigaw niya, sumusubod na parang isang mabangis na hayop. Ngunit bahagyang umiwas si Jinwoo na parang isang bumabagsak na dahon. Madaling iniwasan ang malakas na suntok. Sok-sok, pang-aasar niya. Napakabobo, kaunting salita lang, nawala na ang kontrol mo. Dahil ibinuhos ang lahat ng lakas sa suntok, nawala ng balanse si Jong Aok at bumagsak sa lupa. Nagpilit siyang tumayo. Paanong nangyari iyon? Nagpakita si Jinwoo ng isang malamig na ngiti, nakatingin sa kanya mula sa itaas. Nagulat ka ba na ang isang tulad ko, isang baguhan na halos hindi pa nagsisimula sa pagsasanay, ay kayang i-neutralize ang isang full-powered na strike mula sa iyo ng ganoon kadali?
Ang hitsura sa mukha mo. Tulala ka, di ba? Hayaan mong iyan ang maging sapat na sorpresa para sa iyo. Kung pupunta ka sa pintuan ng ibang tao para maghanap ng gulo, dapat handa kang mabago ang hitsura ng mukha mo. Hindi ba? Tumibok ang ugat sa noo ni Jiang Aok. Ang apoy sa kanyang mga mata ay nagbabantang sunugin ang lahat. Sumigaw siya na parang baliw. Batang bastos. Ano bang pinagsasabi mo? Akala mo ba ang pag-block sa isa sa mga galaw ko ay ginagawa ka ng malaking tao? Sa puntong iyon, ang figure ni Jinwoo ay sumugod pa sulong na parang pana. Ang kanyang boses ay umalangaw-ngaw, kasing lamig ng bakal. Tandaan mo ito ng malinaw. Ito ay righteous self-defense. Kaya huwag kang manggahas na magreklamo kapag tinamaan ka. Sa mismong sandaling iyon, ang mga balintataw ni Trong Mok ay lumiit na pakabilis. Ang figure ay wala kundi isang malabong anino. At bago pa man makapag-react ang matanda, isang kamaong may dalang malamig na hangin ang tumama na. Ang matanda ay gumaralgal, hawak ang kanyang namamagang pisngi, at nagnitngit ang mga ngipin. Ikaw na bastardong ka, ikaw, nang ahas ka talagang saktan ako. Isang kaisipan lang ang dumaan sa isip ni Jinwoo. Oh, kaya ito ang kapangyarihan na ipinagmamalaki niya. Hilaw pa pala, bawat teknik, bawat tindig, ay mabagal at madaling mahulaan, napakabobo na halos nakakaawa. Napilitang umatras, si Trongek ay humahabol ng hininga, hindi makapaniwala sa sarili niyang mga mata. Ikaw, iniwasan mo ang tatlo sa aking mga teknik. Ang mga labi ni Jinwoo ay bumaluktot sa isang ngisi, ang kanyang tingin ay puno ng panghahamak. Sa ganitong klase ng martial arts, na puno ng daan-daang butas, kung hindi ko maiiwasan iyon, hindi ba't mas magiging tanga pa ako kaysa sa iyo? Bawat salita ay tumama na parang isang malakas na sampal sa mukha ni Trongek. Namula ang kanyang mukha habang ang kanyang isipan ay sumisigaw, ako ay isang tanyag na master. Paano ko hahayaan ang isang batang sipunin na hiyain ako ng ganito? Shing! Kasabay ng isang matalas na tunog. Ang mahabang espada ay lumabas sa kaluban nito. Umungal siya na parang nasugatang hayop. Ngayon, kukunin ko ang buhay mo, batang bastos. Pagkakita nito, ang mga tao sa paligid ay nagkagulo. Diyos ko, nagbunot siya ng espada. Hindi ba dapat may mamagitin? Bilasan niyo, tumawag kayo ng mga awtoridad. Ang kaguluhang ito ay sobra na. Nagdilim ang ekspresyon ni Jinwoo, ang kanyang mga mata ay naging yelo. Ang huling pagkakataon ng matandang hanggal na ito para mabuhay ay itinapon na niya mismo. Si Trongek ay sumugod ng parang wala sa sarili, ang kanyang espada ay isang kislap ng nakamamatay na liwanag. Sa harap ng dulo ng talam, nanatiling walang sandata si Jinwoo, simpleng umiilag ng may magaan na biyaya. Isang matalas na kalansing, ngunit ang espada sa kamay ni Trongek ay gumuhit lamang ng isang perpektong arco. Nanatiling nakatayo ang matanda, tila tulala habang sinusundan ang landas ng sarili niyang sandata. Sa susunod na sandali, isang malamig na boses ang bumulong sa mismong tabi ng kanyang tainga. Saan ka nakatingin? Wham! Isa pang malakas na suntok ang tumama ng diretsyo sa kanyang mukha. Ang katawan ni Trongek ay tumalsik pabalik na parang saranggolang naputol ang tali, lumipad ng ilang metro bago bumagsak, na nag-iwan lamang ng isang nakakaawa at masakit na sigaw. Casual na pinulot ni Jinwoo ang espada, ganap na binabaliwala ang mga takot na bulungan ng mga tao. Diyos ko, iyon si Elder Inga ng Ingatshin Pavilion. Ilang dekada na siyang higanti sa mundo ng martial arts, at ganap lang siyang winasak ng pang-apat na batang amo ng pamilyang Sik. Ang taong ito, siya ay walang duda na isang 1 in a million martial arts genius. Kaya pala ang parehong sektang Mount Hua at Jongnan ay nagmamasid sa kanya. Ang lalaking ito ay nasa ibang antas. Pagkakita nito, ang mga tagasunod ng pamilyang Shea ay nagmamadaling lumapit. Ang kanilang mga boses ay puno ng pag-aalala. Batang amo, hindi po ba kayo nasaktan? Ngumisi lang si Jinwoo, maikli ang kanyang sagot. Nakita niyo naman sa sarili niyong mga mata. Samantala, ang mga tingin ng pamilyang Shi ay tumama kay Lee Jong-hyuk, isang halo ng pagkalito at matinding pagkamuhi. Nagbigay sila ng babala, sinasabing hindi ito palalampasan. Ang aming pamilyang Shea ay lalakad diretsyo sa tahanan ng Yi at hihingi ng paliwanag sa lantarang kawalang galang na ito. Ang isa sa kanila ay lumingon pabalik sa kanya, nag-aalangan ang boses. Teka lang po, batang amo. Pinutol siya ni Jinwoo sa pamamagitan ng isang malamig na tingin, idinedeklara na ito ay isang utang na balak niyang kolektahin ng personal. Nang walang ibang salita, kinuha ni Jinwoo ang espada.
Humakbang siya pasulong, idinidiin ang dulo nito ng diretso sa noo ni Jong-hyuk, ang boses ay puno ng lamig. Kapag ang talam ay nabunot na, mas mabuting handa ka sa mga kahihinatnan nito. Hindi ba? Ang mukha ni Jinwoo ay nilamon ng anino, isang nakakasakal na killing intent ang lumalabas sa kanya, bamulong siya. Ang kanyang boses ay parang demonyong sotset. Sabihin mo sa akin, dapat ba akong maawa o dapat ko bang gamitin ang mismong espadang ito para baguhin ang buong pagkatao mo? Si Jong-hyuk ay sobrang natakot na tila hihiwalay ang kaluluwa sa katawan, nagsasalita ng hindi maintindihan. Isang kislap ng bakal, isang malamig na kalansing, at ang mundo ni Jong ay nagdilim habang siya ay nawala ng malay at bumagsak sa lupa. Casual na nagutos si Jinwoo. Linisin niyo ang kalat na ito. Agad na yumuko ang kanyang mga tagasunod bilang pagsunod. Opo, batang amo, ipaubayan niyo na po sa amin ang lahat. Hindi nila maitago ang kanilang pagkamangha, nagbubulungan sa isa't isa. Nakita niyo ba ang huling galaw na iyon mula sa batang amo? Walang kahit isang sayang na galaw. Walang pasikat na teknik. Puro at napakalakas na dominasyon sa isang kisap mata. Pagkatapos ng paglalakbay na ito, ang batang amo, siya ay naging parang ibang tao na.